1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I believe it's not too late. Together we can change the world. Lay the puzzle pieces out, find out what it's all about. Together we can change the world. Can't do it by myself, so I'm asking for your help. Together we can change the world. Sail past where it's been charted, roll your sleeves up, let's get started. Together we can change the world. Together we can change the world. With our hands and with our hearts, we can dare to make a start. Together we can change the world. What if we spoke with one voice, knowing that we have a choice? Together we can change the world. Can't do it by myself, so I'm asking for your help. Together we can change the world. Sail past where it's been charted, roll your sleeves up, let's get started. Together we can change the world. Together we can change the world. Change your mind and change your life. Set aside the fear and strife. Together we can change the world. When we open up our eyes and we start to realize together. Mapapansin nyo na ang MMM po, pagka kayo'y nagtagal ho dito, malalaman nyo na ito po pala ay magpa 5 years na siya. Okay? So, ang MMM po, bukod sa matagal na ho siya, ang member po niya nito sa buong mundo, nasa 186 million. Meron na ho karami. Ang MMM sa Pilipinas, nag-start po ito ng November 24, so meaning, mag-iisang taon pa lang po ito, dito. At ang member po natin sa buong Pilipinas, nasa 91,000 yan, tumiksa. Kasi siya po yung ating isang bagong manager. By the way, may mga term kami na ginagamit na guider manager kasi ho, sila po yung parang representative po ng MMM. So kami po yun. Kaya sabi nga ni Paring Arch, si Manager Boyet, sabi niya, kasi ho, mayroon pong kaming process na ginagawa ang MMM kung paano ka magiging manager. So ako po naging manager, kanya-kanya ho lang mo ng mga kategorya. So ang community po ng MMM, sabi ko nga kanina, ay isa po itong samahan na nagtutulungan. Nasubukan na po ba natin tumulong? Yes. Of course, di ba? Kanina, mayroong isang babae doon, ewan ko kung na-encounter nyo. Sabi niya, penny, 10 piso, para sa anak ko. Ano na kanya? Oh. Araw-araw po yung nasa charity. Oh, araw-araw po yan. Ngayon, pag binigyan nyo ho ba yan ng 10 piso, may hinihintay ko kayo kapalit? Iba na. Kasi ganun po yung donasyon. Okay? Ang MMM po, para magkaroon po kayo ng ideya, ito po ay isang donation exchange. Isang palitan po ng donasyon. Okay? Usually, pagka ikaw ay nag-donate ka, sabi ko nga, wala ka nang hinihintay na kapalit. Ganun po yun. Pero dito sa atin, kanina pa namin binabanggit sa inyo na natutulungan kami financially. Bakit? Kasi once na ikaw ay tumulong dito, later on, ikaw naman ang tutulungan. Tandaan nyo ang rules po ng community, kailangan ikaw unang tutulong, then later on, ikaw naman ang tutulungan. So, habang ikaw ay tumutulong, kumikita ka. The more na tumutulong ka ng tumutulong, kumikita ka ng kumikita. Maganda o maganda? Maganda, di ba? Minsan mo kasi, naninili tayo ng mga tinutulungan. Aminin nyo man hindi yan. Kasi pagka lumalapit sa inyo, kaya ko, bata pa, di ba?
Tapos sabihin ko, wala akong pagkain, bibigyan niyo ako. Magdadalawang isip kayo, hindi niyo ako bibigyan. Kasi parang hindi naman tugma doon sa taong nangingi. Pero sa totoo lang, marami yung sa atin na kahit napakaganda ng bihis niya, hinangangailangan mo siya ng pera. Na-encounter niyo yun? Nakakasunod kayo? Kaya ang community na ito, once na ikaw ay tumulong, unang-una, hindi mo alam kung sino tutulungan mo. Hindi mo kilala si personally. Pero, once na ikaw ay tumulong, pusang loob mo yan. So, gusto ko pong intindihin nyo na ang MMM po ay hindi po siya networking. Number one. Diba? Sabi namin kanina, hindi namin po kayong pagpimentahin ng produkto. Ngayon po ba kayo magbenta ng produkto? Yes. Pero good news, ang MMM po, hindi mo namin kayo pagbibintahin ng produkto. At the same time, hindi rin namin po kayo pag-recruiting. Hindi po compulsory dito ang mag-recruit para pumunta. In fact, ang maganda ko sa MMM, habang tumatagal ka dito, dumadami yung kaibigan mo. Kasi, marami mo sa atin na hindi niya alam mag-recruit, pero meron naman siyang pera. Totoo? Diba? Maraming nag-member sa networking, hindi naman sila kumikita sa networking. Bakit? Kasi hindi naman sila nakakapag-recruit. Kasi ang requirement po ng networking is mag-recruit. Pero good news, ang MMM po, once na ho kayo nag-member, hindi mo namin kayo kailangan mag-recruit. Pwede ka hong kumita. Okay? So, ganun po ito. Ang rules mo namin dito, bago ka humingi, kailangan ikaw muna ang magbigay. So, again, ang MMM po ay hindi rin po siya kumpanya. Okay? Ang ibig mo sabihin, kasi ganito ho yan. Di ba pagka nag-member po kayo sa isang networking, binibigay niyo yung pera niyo sa company? Ito mo sa atin, wala ho siyang bank account. In fact, yung pera na ibibigay niyo, ay ibibigay niyo direkta sa member. O tayo, member po tayo. Nag-decide si sir na magbibigay ng 1,000. Sino yung nangangailangan yung time na yun? Si sir din na isa. Ang gagawin yung system, siya yung magpapacilitate, ito yung pangalan na to, siya yung nangangailangan, siya yung bibigay mo ng 1,000. Ganun po, yung lahat ng pera na ibibigay po natin, hindi po dadaan kay MMM. So, take note ha, huwag niyo pong kakalimutan na ang MMM po ay hindi siya networking, hindi po siya company, kasi ho, ay yung pera nyo, hindi nyo binibigyan sa company, direkta sa tao. Ganito po yun. Kung ako ba ay nagbigay, kagaya nyo, sir, ano pangalan niyo, sir? Okay. Si Sir Ruhed. Nag-decide po siya nagbigay ng 1,000. Ano panghahawakan niya na kapag siya ay nagbigay, meron ba siya matatanggap na resibo? Wala po. Hindi po tayo company, di ba? Hindi naman tinatanggap actually ng MMM yung pera nyo. Pero, dito, para maging member ka, hindi nangangailangan na malaki yung pera mo. Tandaan nyo yun. Pag gusto nyo mag-member, actually, libre lang mo ito. Pag nag-member ka, libre lang. Magkakaroon ka ng back office, ganito yung tsura niya. Ang MMM po kasi ay online book ito. Pamilyar po ba kayo sa mga online computer? Lahat po tayo nag-computer. Yung iba, di ba? Actually, wala po problema po yan kahit hindi ko kayo nag-computer, pwede ko kayo mag-join po dito. Pero once kayo ay nagbigay, ang panghahawakan nyo, yung pera na binigay nyo, mabibigyan mo kayo ng back office. Ito po yung makikita nyo sa inyong account online kung ano yung naging transaction nyo. Doon sa back office na yan, makikita nyo yung dalawang icon dyan na nakasulat dito sa kabila ay Provide Help, PH, Give Help. Ayan. Parang yan. Mapapansin yung dalawang ganun Provide Help sa Give Help. Ang other term po niyan ay ito po ay deposito, ito naman po yung withdrawal. Okay? Paano ka
D. Si Sir Ruel, kunwari, ano pangalan mo, sir? Pera. Ha? Si, ano pangalan mo? Ross? O Ross B talaga? Los B? Ah, Los B. Sige ka dito. Sabihin natin si Los B, no? Si Sir Ruel, nag-member ho siya. Libre lang ho yan. Nagbigay ho siya ng 1,000. Pipindutin niya ngayon, si Sir Rohel, yung PH na nandoon sa kanyang back office. Okay? Pag pindot niya, maghihintay ho siya ng mga 1 oras, 2 oras, isang araw bago dumating po yung recipient niya. Recipient meaning, yung tatanggap ng pera na idudunit ni Sir Rohel. Kunwari, kung nataon na makakatanggap sa kanya, kunwari sabihin yung ako na lang na naka-assign, na kailangan ko ako that time. Ang pangalan ko, ang dito, nakasulit yan. Ito yung aking bank account. Ito yung aking telephone number. Nakasulat po dyan lahat ng details ko. So, gagawin nyo ngayon, si Sir, yung dinonate nyo na 1,000, direkta na ibibigay nyo sa akin. So, yung pera na bawat idonodonate ng member, hindi po dumadaan sa MMM. Tandaan po yan. Yung pera na bawat ibibigay ng member, diretso rin po sa member. So, meaning, umiikot lang yung pera. O binibigay lang po sa mga membro. So, paano ngayon magkakaroon ng earnings si Sir Rohel? Alin mo yan? Pagbigay ni Sir Rohel, mayroon po dyan sa taas yung mga details na dyan. Mayroon makasulat po dyan ng MAPRO. Dito sa MAPRO na yan, ito po yung parang isang araw nang kumikita ho siya ng 1%. Paano kumikita? Ito. Magkano araw, ilang araw po isang buwan? 30. So kung nagbigay si Sir Roel ng 1,000, nagbigay ngayon, sabihin natin ito po ay donasyon, di ba? After 1 month, si Sir Roel, nangailangan din siya ng tulong. Ano gagawin niya? Pipindutin niya po yung gift help. Ilan ang pwede niyang hingin? 1,000 ba? Yes. Plus, yung 1% every day or 30%, ang equivalent po niya ay 1,003. Si Sir Rohel, ang pwede niyang ilabas ay 1,300 after 1 month. Tanong, ang 1,000 niyo ho ba ngayon pag nilagay niyo sa bank, kikita ng 300 pesos sa loob ng isang buwan? Hindi kikita na. In fact, ganito ho, ang ideology ho ng MMM is parang eradicate po yung banking system. Alam niyo kung bakit? Diba ang bangko, walang pera ho yan. Subukan nyo na ang depositors nag-start po na mag-withdraw lahat. Ano mangyayari sa bangko? Nagkukulap siya. Ibig sabihin, lahat ng pinapaikot ng pera sa bangko, galing lang din mo sa depositors. Tama? Tignan nyo, pag po kayo nagbangko ng, di ba, sabi nila mayroong minimum balance. Pagka kayo nagkaroon ng isang bangko na pinasok nyo, ang minimum balance po dapat ay 10,000. Pag bumaba ng 10,000 yung pera nyo, anong mangyayari sa pera nyo? Unti-unti po siya mauubos. Pero ito pa masakit. Pag po kayo nagbigay ng 100,000, nag-deposito po kayo, magkano kita niyan per annum? 2%. So magkano kikita niya sa loob ng isang taon? 2,000. Kapag po tayo nagsabi ng pera ho na i-donate nyo na 1,000, after 1 month, kikita ng 300 pesos. Iisipin nyo, normal ba yan? Hindi ho normal. Alam niyo kung bakit? Kasi nasanay tayo na yung pera ho natin, hindi ho kumikita ng ganun kalaki. Okay? Kapag kasi sinabi ho natin, alam niyo, mayroon po kaming member, di ba sabi ko nga, ang MMM is magpa 5 years na siya. Mayroon po, nag-ooperate po ito sa Hong Kong. Sa Hong Kong, mayroon po akong downline sa Lagupan. Na dating OFW, nililikod niya yung kapwa niya OFW. Sabi niya,
Uy, sumama ka na lang dito sa MMM, alam mo yung pera mo, kumikita siya ng 1% every day. Alam niyo, sagot niya sa kanya, kaya ka pa nag-member sa MMM, ito lang, last week lang, sabi niya. Magto 2 years na ako sa MMM. Sabi niya. Alam niyo kung magkano binigay niya? Nung unang bigay lang niya is 30,000. Pagbigay niya ng 30,000, pinabayaan niya ng almost 2 years. Alam niya kung magkano pera niya ngayon? Nasa 1.6 million po siya. Sa nag-start, 30,000. Pwede ba mangyari yan? Well, I tell you, ang sistema po natin, yung 1,300, once na hindi mo yung nilabas, yung susunod niya ng 1% dito na everyday, hindi na doon sa 1,000. Confounded ang tawag. Yung tubo ka. Okay? So, huwag po kayo magtataka, yung pinapakita ko namin chart ko dito, kapag ka kunwari nagbigay ng 10,000, hindi mo siya kinuha ng isang taon, ang lalabasan po niyan ay 232,000. Ngayon, dalawa. Sobra namang malaki. Malaki ba yun? Yes. Yung 10,000 magiging 232,000, kapag kapaniwala ba? Parang sasabihin mo, scam yan. Pero again, sabi namin, kapag ikaw ay nagbigay ngayon ng 1,000, gusto mong patunayan, sa loob lang ng 14 days, 14 days yan, ilabas po yung 1,000 mo, pwede mong ilabas. Hindi ko namin sinasabi sa inyo yung pera nyo dito, kakagaling nyo ng 1 taon. Actually, every 15 days, pwede nyo po siyang ilabas. Pero ito, kunwari, sa loob na lang si Sir Rohel, nagbigay siya ng sabihin na natin 10,000 ngayon. Magkano kikitain niya sa loob ng isang buwan? 30%. 30,000. Ang husay nyo sa numero ha. Si Sir Rohel, ang gagawin niya, ilabas niya yung 30,000 sa loob ng isang buwan. Pwede? Yes. Saan kikita ng 3,000 ang pera niyo sa loob ng 10 buwan? Walang ganun. Tayo lang. Kailangan niyo ba maghintay ng matagal? Hindi po. Mabilis po ito. Actually, 3 hours lang nasa bank mo na yung pera. Ang ginagamit mo natin ng monetary o yung pera o yung remittance is Bitcoin. Ang Bitcoin, medyo masalimuot po yan pag i-discuss po ng buo. Pero ito po ay isang currency na ginagamit po ng internet. Accepted po yung worldwide na kung paano, kahit nasa ang bansa ka, tulad nasa Japan ka, dahil Bitcoin ang gamit mo, pwede mo siyang i-convert ng yen. Pag nasa Pilipinas ka, i-convert mo siya ng piso, pwede rin po, 3 oras lang. Okay? So, ginagamit po natin pera dito, although piso yung dinidiscuss ko sa inyo, yung itutuloy nyo in form of coin. So, yung Bitcoin po yung ginagamit mo natin. Then later on, maintindihan nyo kung bakit. Ganito po yan ha. Kaya po, hindi ganon kabilis yung pag-grow ng network ng MMM. Dahil dito sa mga technicalities dito. Kaya po tayo nagkakatak ng ganitong gathering is para mas mapalagana po natin na marami po tayo matulungan. Okay? Mayroon po kami tinatawag ng confidante na kung paano yung mga tao na hindi sila capable mag-computer, ang gumagawa mo niyan, yung mga tao na nag-invite mo sa inyo na capable na maggawa ng mga technicalities, yung mga ito. So kami, may tinatawag po kami confidant, mga confidante. Okay? So magmula nung nag-start po yung schooling po namin ng manager, nag-start na rin po ito dumami. So from 10,000, naging ngayon is nasa 91,000 na po tayo. So ang good news, okay, gusto ko po makita nyo na kung ano talaga ang intention ng MMM. Dito, unang-una, hindi po kami investment. Tandaan nyo ha, ang ibibigay niyong pera ay in form of donation. So, huwag niyo pong ibibenta yung kalabaw niyo, huwag niyo ibibenta yung motor niyo, tricycle, lupa niyo, o yung pambayad niyo sa kuryente, ibibigay niyo dito
luwag. Kasi pag naputulan yan, kami yung sisisihin nyo. Okay? At saan ibig mo sabihin, may assurance ba yung pera nyo? Wala. Prangkahan mo tayo ha. Kapag kung kayo nang bigay dito, ang pera na ibibigay nyo is donasyon. So pag kayo nagbigay, isipin nyo, wala na yun. Kasi donasyon po siya. Ngayon, talagang, ibig mo sabihin, hindi parang, bakit kami magbibigay? Bakit ko lalabanan yan? Kasi, magpapa years na po kami. Kahit minsan, wala pa po kami member na hindi nabayaran. Okay? Pero hindi ko namin pinapangako na mababayaran kayo. Di ba? Malinaw po yan. Kasi di ba, ang Bangko Pilipino, subok na matibay, subok na matatag, ano nangyari? Ang platinum, ang CAP, di ba, nagpaksakan, malalaking kumpanya na po yan. Ito po sa ating isa pong community. Pero ang maganda, isipin nyo, lahat po ng nagdudunit po dito, hindi lang po yung mga member na nakikinabang. Hanapin nyo po sa YouTube. Hanapin nyo po ang MMM events. I-type nyo po yan. Makakita po kayo ng more than 1,000 views na nagkakaroon po tayo ng mga charity events. Mga charity events na kung paano namimigay po tayo ng mga gamot, mga medical mission, mga chinelas ng bata, food baby program, kung ano-ano, bigas, mga reliefs, ibinibigay po sa mga mahihirap. So ito po yung mga activity na ginagawa ko ng MMM. Ngayon, tanong, bakit ganon? Diba? Sabi ko kanina, habang kayo... Bago pumapasok. Ganito yan kasi mas dumadami ang nagbibigay kaysa humihingi. Yun yan. Bakit ganun ang mangyayari? Kasi eventually, ganun talaga ho ang mangyayari. Kapag ka ikaw ay humingi ngayon, hindi pwedeng hindi ka magbibigay ulit. So, paikot lang siya umiikot siya ng umiikot, at the same time, padagdag siya ng padagdag. Kasi nag-start naman ito, ilang libo lang, 10,000, ngayon, 91.